we decided na information nga na ako nga alas 3 na mo landing si Bongbong Marcos na delay from Jensan. So ang iyang eroplano nilupad og 8:30 buntag from Manila, niland og 12:33 dito sa Osamis. Pagka kalimot na ko sa oras, pero from Osamis nilupad siya to Jensan. Mao na makita ninyo katong naa dito sa dato something nga kampo nga nag-turn over siya atong mga armas mga unsa dito. Dito. Now from Jensan to Cebu, alas 2 siya ni larga, naabot siya Cebu alas 3, nilanding siya Mactan alas 3. Ang eroplano nga gigamit niya, mao gihapon ang eroplano nga gigamit pag kidnap ni Tatay Digong. Ang Gulfstream nga naay tail number RP Charlie C5219. So, Nixon, kinsa may nakakuyog na to sa San Remio na mo nga Wave 4. Okay. Pasalamat ko sa tanan join na mo sa San Remio, no? Maski unsa kalayo, no? Daghan na ba to'y niingon ako nga ingon 2,000 kapin unya 400 kasakyanan. Boy ako giingon ra gyud ato tubag. Ay, flying camera PHI. Muna yung katubag sa inyong pangutana. Ya? Unsa ginaghanon. Now, dili sa ko mo dugay o kupot sa microphone kay kibaw na mo katuna sa San Remio niingon nagikon ninyo basag ako ay magakupot sa microphone 30 minutes lagi ko and 3 hours, no? So ato sa tagaan o tagaan ato masibang pagpak na ato ang maisog na adiri, no? So, atong unahon pastorya si attorney si Sir E.B. Hugalbot. Sir. Saan nabisi po ko? May gabi ninyong tanan mga Subuanon o sa tanang mga riders sa Sugbo, no? May gabi ninyong tanan. Pasensya na stingog, wagin ni ayo-ayo akong pagkapagaw, no? Kanina, may buong siguro mo ba na anong dinalian ka ito? Siguro nalamis mga 35 or 30 siguro ka 4-wheel vehicles and about 30 or 35 or so sa mga motor. Kaya dinalian kayo itong call to action. Kaya kasabot mo tangan na nagtrabaho ang atong mga teksuna, no? Ang nahitabo mo din nani, no? Doon na information nga niabot sa among sources ni Ayan nga si Bongbong Marcos o Oreo Cebu, no? Na ay mga detalye nga gihatag sa mga sources ang i-collaborate with Ayan. So naka-decision me na mag-noise barrage, no, together with Attorney Erin. Unfortunately, dili man ka-join si Moises o si Ayan. We took the lead nga mag-organize dito sa Kansaga Bridge, no? Now, ang nahitabo at around 10 o'clock sa buntag kanina, ang One Cebu dito magpahigayon sa lungsod sa Liloan, aming lungsod, sa opening salvo para sa norte nila ng kampanya. Dito sa maong panagtigo, si Governor Gwen Garcia o ang upat, pero 5 di ay ka-senatoriable sa bagong alyansa ni Bongbong Marcos. Dito si Ping Lacson, si Camille Villar, si Tito Soto, si Tolentino o si Pacquiao, Pacquiao, Soto, Villar, Lacson, Tolentino. That's it, no? So 5. So atong kayo na nakaingon mi nga base katos Liloan from kayang ang information niyan was about 1 PM. Karon nahuman man ang rally nilang Gwen around 12 noon. So, ni-decide nga, basig dili kas Liloan. So, we decided atos Kansaga kanang formation aron og may bawaan na to asa siya. Kaya ang atong yung gusto nga mag-noise barrage ta, nga makadungog siya, maski ang iya na lang untang convoy, magian. Now, karon niabot sa nga info nato nga alas 3 na siya sapon maabot instead of 1 o'clock. Pero, atong panahon na, didesisyon namin nga naay VIP sa Shangri-La Hotel in Mactan. Moto nga ang among gidesisyonan nga moatos Mactan. But before that, naay mga pulis sa Mandawi nga ningadto namo nakigistorya namo ni Attorney Erin ang utana, mag-rally ba daw mi, asa daw akong ruta.
explain na mo sila ang tarong, isabot ra pud sila, no? Motong ni gawas base kansaga, adong mi diri sa UN Avenue, o kanang ni U-turn mi diri sa may Shell, going to the Marcelo Fernal Bridge, no? Okay ba to siya, no? Accommodating kayo ang mga pulis, niagin ta sa checkpoints, no? Mura taon sila nauwaw, o duko, iligagi na to, nga dako kayo atong tingog o ang atong mga serbato. Luoy po ba yan ang atong mga kaigsuunang kapulisan, labi na ng mga mupo o ranggo, kay igo ra magina silang nagpatuman sa mga mando, sa mga tao, nga, sa mga opisyal, no? Nga naan nila tag-as pa nila o ranggo. Now, pag-abot na mo ron, ni left turn nami sa flyover going to the airport, no? Sa ikaduhang iskina, katong Starbucks, no? Karon sa left side going to the airport, ialihan nami, no? Sa mga SWAT. Actually, before that, daghan diya pong mga SWAT nga na-deploy, no? So, dako gyud ang among pagtuwa atong panahon na nga naa na gyud si BBM sa Shangri-La Hotel. Kay grabe man ang preparation, grabe man ang kanang mobilization sa mga, not just the ordinary PNP personnel, pero na mga SWAT, no? Pero pag-abot dito lagi, i-alihan mi, o niya, i-manduan mi nga mo U-turn, na kita, being peaceful and peace-loving citizens, nga ni-promise man mis mga pulis, kaganina dito sa Mandawi, before we took off, nga moving ra ang among karavan. We are allowed by law to do that without any permits. We are allowed to stay stationary up to 10 minutes, no? Nga maghunong ta, no? Dili ta nila pwede dakpon ana, kay we are allowed, no, to stand, no? Standing meaning dili magbarog, no? You stand meaning nakas driver's seat, nagandar imong sakinan for 10 minutes. Mo tay among gi-promise nila. So mo to nga pag-abot dito sa pag-signal nila nga mo U-turn ta, ang nag-una, I was at the back, kami ni Atty. Erin, niingon na lang po nga, sige, U-turn na lang punta. And we decided nga, mo ato mi sa first bridge, kay ato mi mo aging Marigondon, mo doyok na po mi dito sa Circumferential Road, maabot lang yapon mi dito sa Shangri-La, no? Sa Mactan, ito Shangri-La. Unfortunately, pag-abot dito sa Skina, di ba na po mi sa atong mga kaigsunang kapulisan, onya, wala namin nila pa-left turn na going to Marigondon. Ilan namin forced to make a right turn adto sa first Mactan Bridge going back to Mandawi. Na pag-abot na mo sa Mandawi, we decided nga mobalik mi sa unsingan ani kanang Kansaga Bridge, no, the Paknaan side. Aron dito mi magsabot unya maghuwat mis mga information na pud nga moabot kung unsa na gyud, no. So naabot mi dito unya nireklamo na pud ang mga pulis kay tangan mi dito nga dili na kuno mi pwede nga mag-converge dito, mag-standby. Even if it is a private property, no, or administered by a private corporation, wa na lang pud mi mamugos, no, kay maluoy pud mi nila og sila niya mabuthan, no, niya mga konseraro pa ray ranggo, mga batanon pa kay tanan, masakripisyo ilang paginabuhi ba. So mo to, we decided nga sa among panagkolokabildo na, doon na niabot ng information ako, nagpadala og picture na sa akong post. Ang akong amigo, nga dito na di ay sa Papa Kids. If you're familiar with Papa Kids sa Liloan, mura na siya og resort owned by the Mendozas, TOCP. Ang tag-iya na, ang pamilya ni Yeda Romualdez. Inas Yeda, anak man na ni Yeda po, yung mama, igsoon ni Raymond Mendoza, kanang congressman ron sa TOCP. So Papa Kids, no? Meaning, ang kanang igsoon ni Raymond, ang inahan ni Yeda, actually, ugangan na ni Martin Romualdez. Okay, so, nag-send og picture na ko, nga dito si Lisa Marcos. Kauban tong, sorry? Tinuod yun to. Hinday. Kay ang mga tao nga naa dito sa SOD, ako mga tagaliluan ko. Lumad ko nga tagaliluan, ha? So, moto nga, we decided na information nga na ako nga alas 3 na mo landing si Bongbong Marcos na delay from Jensan. So ang iyang aeroplano nilupad og 8:30 buntag from Manila, niland og 12:33 dito sa Osamis. Kalimot na ko sa oras, pero from Osamis nilupad siya to Jensan. Mao na makita ninyo katong naa dito sa dato something nga kampo nga nag-turn over siya atong mga armas, mga unsa dito. Tinuod to. Now, from Jensan to Cebu, alas 2 siya ni Larga, naabot siya Cebu, alas 3. Nilanding siya Mactan, alas 3. Ang aeroplano nga gigamit niya,
mao gihapon ang eroplano nga gigamit pag-kidnap ni Tatay Digong. Ang Gulfstream nga naay tail number RP Charlie C5219. So alas 3 siya naabot. Ang istorya mo adto sa Visayas Central Command sa AFP, Camp Lapu-Lapu. So ang among desisyon, chances are arigid siya sa Camp Lapu-Lapu. Onya, doon na po inisulti na mo nga after Camp Lapu-Lapu, adto siya sa balay ni Martin Romualdez o sa balay ni Duke Frasco sa Maria Luisa. Kaya adto daw murag mukaon or something before heading back. Ang scheduled flight niya going to Manila was 5 p.m. So mo tong ning adto mi, we decided na matuming liluan pagka alas 3. Kaya pinamog mato. Nag-meeting mi dito, ng snacks mi kadiyot, nibalik na mi, nagka-decision mi nga mo adto mi sa Camp Lapu-Lapu. Nag-noise barrage mi. Actually, gamay rami yan. Moises, no? Gamay ra kay mistanan. Pero you know what? Very, very successful. You know why? Nahigmata, nakakuyog mo ka ganina. O nakakuyog mo ganina, ngadtos Lapu-Lapu sa among gipangagian. Dili man to message parang Bongbong Marcos. Kay bangag naman na siya. Di naman na siya kasabot. Asa man to, kinsa may epektibo kay, kinsa may nakadungog nga epektibo kay itong nga mensahe para nila nga dots bukog to ang atong gibuhat. Ang mga pulis. Ang mga pulis nga nagman sa ilang mga station sa mga checkpoints. Luoy gid kayo og mga naw. Naiuban kusog kayong muana. Mag-do 30 fist. Wa ko kakita og pulis nga nasuko. In fact, og nisubay tas traffic ang among gi-promise og red ang signal muhunong ang karavan. Ang gibuhat nila sa mga traffic o sa mga pulis, maski stop ang ato ang ruta, ang ato ang way, maski stop, go ang pikas, pahunungon gid nila ang go kay para makumpleto gyud dili maputol ang atong karavan. So inana ang ilang pagrespeto nato. So therefore, makaingon ta siguro kita nilang sentimento. Sigon sa atong nadunggan nga about 90% of our men in uniform ang parehas gid natong sentimento. Di na lang nato i-discuss nganong wa sila mubuhat sa gusto natong buhaton. Ikaduha, dito na mi sa Camp Lapu-Lapu, grabe ang mga tao dito. Ngano, tinggawas pas trabaho. Niagi mi dito sa back road ngadto Kilits Country Mall, agig Montebello, kanang gamay ang yanan dito. Pag-abot na mo sa IT Park, naman ditong, di ba, wala ka IT Park, mga laisyo-laisyo, di ba, mga pinglawan. Di ba, namamadan mo ba? Ano ba? Pero, pag-abot dito, pwedeng lanugas mga sirbato, labi na ni sa Atty. Irene, grabe mo sirbato, ibatlong pag-ibig sa kanang pulis, kanang Sikyo Bas Ayala, sa IT Park, nga, ma'am, no blowing of horns. Ano sa Atty. Say, no blowing of horns, inyo ning hangin. Sige, mga na, hantod naabot mi sa ganghaan. Sa main, kaya niagay man mi dito sa likod. Saba kay Mistanan. Grabe kay mga tao. Dito sa likod, deployed po ng mga pulis sa back entrance sa Camp Lapu-Lapu. Meaning, naging super VIP, no? Nga naa sa sulod, no? Ni-confirm po, nga naa sa BBM dito, no? Atong mga orasa. So, ningat to mi, agimig USP, Jaway Square at Bank, ningat to mi, ganghaan yun sa Camp Lapu-Lapu. Kanya, di man ta pwedeng moduol yun sa gate, doon na yung iskina ditong kausanan, dito raw ta ni gawas. Paghuman, ni parking mi o kadiyot, no, nagpatokar mi, ang mga tao dito very appreciative. Nablakingan na ang mga nagparking sa ilang commercial establishments, pero wala ra, nagawa sila na nagvideo, nagsigig Duterte. Okay? So, nindot kayo ko kanina nga experience. Pagkahuman na to, ni-suggest pa man sa Atty. Irene o si Jimboy Jongko, atong amigo po, nga, muyutod nagkausa, mubalik na sa dito sa gate yun, sa main gate, para kausahon ba? Kunya, muhunong tong atong sound system, ipatukar to ang atong kanang anthem, sige. Karon, unsa bang animala ni Nyawa, na ay Amerikano, unsa to, Amerikano, Canadian or something, nag-inom og beer, naas Kilits Karsada, o sa Kalamisa, iyaming giinan, fuck off. Noisy. Perting lagutan ako. Lagot kayo sa Atty. Irene. In fact, nakuha to sa live. Pag ikaduha na mo balik na, napamagyapon siya, akong gi-lower ang akong window sa passenger side sa likod. Actually, ni-action git siya doon. Ni-action git siya o kanang apli sa among sa pultahan.
lagot kay sa Atty. Erin, lagot kay wala ko makuha yung video, nakuhaan ni Claire sa hakbang ng maisog na live, klaro kay tanan. So makita ninyo ha, mga igsuon ko, nganong ako, wala ko'y against sa mga Amerikano. Daghan ko pamilya na naas Amerika, mga American citizens. I'm sure kamo, maugyapon. Pero ang mga polisiya sa atong gobyerno karon, nag-imbitar na ang mga foreigner magabusar sa nasod nga dili ila. Imagine ha, kitang mga Pilipino nga dunay katungod nga mo protesta o magpadayag sa atong sentimento, badlumon tas usa ka tiguwang Amerikano. Ingnon tag fuck off. This is our fucking country and he is telling us to fuck off. Sa isa, kanina. Hapit yun ako kanauga, mag-abot lagi kung pa ko mag-control ba nga, di ba, lain kay tanahon nga magkumot. Pero lami ay yung, abot lang, lami ay yung bunalan sa animal. Ni action good siya. Hikap naman yun niya. Ang handle kay iyang abihon, nakalak lang. In fact, si Pamela, kaning atong Green Club, ninakaw gali iyang bana kay gipatiran ang ligid no sa ilang sakinan. atong tawhana, I don't know whether he's American, Canadian, basta puti siya, ang iyang accent is American English, so I presume he's American. iyang accent is very American. Now, muna diha, nung karon makita yun ba, katulang exhibit, katulang ebidensya, ang panggobyerno ni Tatay Digong ikumparar sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kanina lang buntag, in fact, that was last night, 34 ka mga organisasyon sa mga Filipino-Chinese businessmen. Apil na ang PhilExport, ang Philippine Export Confederation, of which I was a member way back when I was still an entrepreneur. Ipagawas na sa ilang higwaos, no? Sa ilang kahingawa sa nahitabo nga pagpatay ni Anson Cue o sa iyang driver. Unya, dito nato na mamati si Cecilio Pedro, na tag-iya ng Lamuyan Corporation, tag-iya ng brand nga Happy Toothpaste. Nga sudi ay between January until the death of Anson Cue, 12 na di ay kakidnap for ransom ang nahitabo, nga gihilom lang nila. 10 of which are Filipino-Chinese, 2 of which are foreigners. Gihilom nila. Why labot pa to siguro, or labot na baka siguro to, katong bata nga British, nga Chinese ancestry, nga British citizen, nga gikuha anong kumingking, nga kidnap for ransom yapon. Naay nag-istorya na mo, last year in 2024, doon na di ay 21 kidnap for ransom nga nahitabo. The whole year of 2024, Filipino-Chinese yapon. Mao ni karon ang mga elitista, ang mga oligarko, mo cringe na sila, luton sila magtanaw na to, nga mga ordinaryong Pilipino nga nagtawag o balik sa panggobyerno ni PRRD. Pero karon nga sila na biktima. Kay kani karong mga kriminal, kani karong mga syndicates and organized crime, wala na ni gipili. Gikan sa pinakaubos, hangtod sa pinakadato, ilan ang biktima. Ngano? Sila na ang nagpadagan sa itong nasod. Una nga, kinahanglan kita isip mga subuano ipabutan kita. Magpadayon ka, no? Una, ako lang i-remind ay ata din karon, pasalamat ni Ayon ni Moises. Kay kami karong adlaw, maumangkot ni ang sumad sa usa ka buwan sa pagkidnap ni PRRD. Gikidnap si PRRD March 11, karon April 11. Kung sa managkuyaw pa, mansari sa kabuwan niya anibersaryo. Pero dili samas managkuyab nga kung magmansari, mag-date sila, happy kay sila, kita karon na adin gibiyahan na to atong pamilya, gibiyahan na to atong trabaho, gibiyahan na to ang unsay atong ibang buhat niya ta karon din aron atong balikan og tan-aw, aron atong inumduman. Kasi Tatay Digong usa ka buwan na ay nga tuwa dito sa inana kapaspas ang adlaw.